Kabanata 86. Nakuha ni Matthew Collins ang isang guro. Ahaha, tumawa ng malakas si Paul Cole noon. Samantala, nagmamadaling tumango sina Stephen Cole at Jacob Zia. Dahil gusto ni Tear Summers na ilihim ito sa pagitan ng mga lalaki, natural na gagawin ni Paul Cole at ng iba pa ang gusto niya. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Dragon Boat Festival, ang pamilya Cole ay naghanda ng isang piging sa gabi. Sa hapagkainan, ipinakita ni na Stephen Cole at Paul Cole ang kumpletong pagbabago sa saloobin kay Tear Summers. Sa halip na tawaging walang kwentang duwag si Tear Summers, magalang ang pakikitungo ni Stephen Cole kay Tear Summers. Bukod dito, napakalinaw na itinuturing na ngayon ni Stephen Cole si Tear Summers na may isang buong bagong antas ng paggalang. Samantala, tila bumuti ng husto ang mood ni Paul Cole. Sa buong pagkain, hindi siya tumigil sa pagkuha ng mas maraming pagkain kay Tear Summers. Sa katunayan, paulit-ulit na tinawag ni Paul Cole si Tear Summers bilang kanyang apo. Si Christine, Winifred Zia, at ang iba pa ay natarante rito. Bakit binago ng lahat ng lalaki sa pamilya ang paraan ng pagtrato nila kay Tear Summers? Bagaman nalilito sila, hindi nagtanong si Christine at ang iba pa. Kung tutuusin, ito naman ang gusto nilang mangyari. Habang lumalalim ang gabi, isang kabilugan ng buwan ang nakikita sa kalangitan sa gabi. Hindi nagtagal, pininturahan ng mga paputok ang tanawin ng gabi ng Riverville City. Noon, sa looban ng isang bahay ng pamilya na katulad ng sa pamilya Cole, isang nasa katanghaliang gulang na babae ang nagbuhos ng isang balde ng tubig sa bakuran. Ang nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ay tila nakakatakot. Habang binuhusan niya ang tubig, tila masama ang pakiramdam niya, kaya't inihagis niya ang balde sa lupa. Itong mga nakakakilabot na kaibigan niya. I wonder what they made Matthew this time. 3 araw na siyang naka-zone out. Bakit hindi pa siya nagigising? Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito ay ina ni Matthew Collins. Tulad ng sinabi ni Stephen Cole, siya ay isang malakas na babae tulad ni Holly Cole. Sa sandaling iyon, isang pongol na tunog ang maririnig mula sa silid ni Matthew Collins. Parang ungol ng taong lobo. Mateo. Nagmamadaling tumalikod ang medyo may edad na babae at tumakbo sa direksyon ng kwarto ni Matthew Collins. Pagkapasok niya ay nakita niyang ibinaba na ni Matthew Collins ang kanyang kamao. Samantala, baka sa mukha niya ang pagkagulat. Sa huli, sumigaw pa siya ng malakas na para bang may nasaksihan siyang kakilakilabot. Matthew, gising ka na pala. Tuwang-tuwang tumakbo ang nasa katanghaliang gulang na babae kay Matthew Collins. Tatanungin na sana siya nito kung ano ang nararamdaman niya. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Matthew Collins ang kanyang ina. Pagkatapos tumalon sa kama, nagmamadali siyang nagsuot ng damit at nagsimulang tumakbo palabas ng pinto. Matthew Collins, saan ka pupunta? Tinakbo ng nasa katanghaliang gulang na babae si Matthew Collins at humarang sa kanyang daraanan kasama ang malaking katawan nito. Kumunat ang noo ni Matthew Collins bago hindi malay na itinulak ang kanyang ina sa isang tabi. Mom, huwag kang hamarang sa daraanan ko. Dumating na ang pagkakataon ko. Hahanapin ko siya ngayon din. Pagkatapos ng hapunan ng pamilya Cole, naglinis ng mga pinagkainan sa kusina sina Holly Cole at Winifred Zia. Samantala, nagpatuloy sina Stephen Cole at Jacob Zia na sinamahan si Blair Zia sa paglalaro ng paputok sa looban. Sa sandaling iyon, itinulak ng husto ang main gate ng bahay ng pamilya Cole. Nakasuot lamang ng walang manggas na kamisete, si Matthew Collins ay sumugod na parang ligaw na toro. Mateo. Nang makita ni Stephen Cole si Matthew Collins na papasok sa compound, lumapit siya para batiin siya. Matthew, gumaling ka na. Ano ang nangyari sa boxing gym noong araw na iyon? Uye, kumain ka na ba? Ang init pa ng pagkain. Gusto mo ba? Hindi mapakali si Matthew Collins na sagutin si Stephen Cole. Nasaan si Tear Summers? Nanginginig si Stephen Cole sa kanyang puso. Nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni na Paul Cole at Jacob Zia. Mula sa agresibong hitsura sa mukha ni Matthew Collins, naisip nila kung naroon ba siya para hamanin si Tear Summers na makipag-away. Kung nangyari ito noon, masayang dinala ni Stephen Cole si Matthew Collins sa Tear Summers. Gayunpaman, walang ibang naramdaman si Stephen kundi tusok ang buong ulo niya noon. Ngayon, ang Tear Summers ay itinuring na isang maladyos na pag-iral sa puso at isipan ng mga tao tulad ni Stephen Cole. Paano posibleng may kumpara ni Matthew Collins?
Si Stephen Cole ay natakot na si Matthew Collins ay maaaring mapatay ng 100 beses kung siya ay lumaban kay Tyr Summers ng mag-isa. Matthew, sumama ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Hindi mo kayang galitin si Tyr Summers. Gayunpaman, itinulak ni Matthew Collins si Stephen Cole, hinahanap ko si Tyr Summers. Matthew, makinig ka sa akin. Stephen, umalis ka na. Ayokong makinig sa mga sinasabi mo ngayon. Tyr Summers lang ang gusto kong hanapin. Nang marinig ni Winifred Zia ang gulo sa labas, lumabas siya ng kusina. Nang makita ni Winifred Zia si Matthew Collins na sobrang ingay sa labas ay kumunat ang noo niya. Matthew Collins, maraming beses ko nang sinabi sa iyo noon. Ikaw at ako ay hinding-hindi magwo-workout. Umalis na si Tyr Summers. Dapat umalis ka na rin. Gayunpaman, ang sumunod na ginawa ni Matthew Collins ay naglagay sa lahat sa estado ng pagkabigla. Sa halip na ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Winifred Zia tulad ng ginawa niya noon, lumuhad si Matthew Collins sa kanyang harapan. Pinabati ngayon ni Matthew Collins ang asawa ng aking amo. Nalaglag ang panga ng lahat. I wonder if my master's wife has seen Tyr Summers. I would like to ask him to be my master. Walang imak ang lahat. Sa sandaling iyon, sa isang expressway na may 4 na lane na patungo sa Riverville City, isang sasakyan ang umuusad ng napakabilis. Umupo si Perry Reynolds sa passenger seat sa likod habang tahimik siyang humihit-hit ng sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nang tumingin siya sa tanawin, napuno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. 8 taon na ang nakalilipas, nakatakas siya mula sa Riverville City sa katulad na paraan. Noon, tumakas siya sa Hilaga. Pagkatapos ng 8 taong pagsusumikap, sa wakas ay naging isa siya sa 5 magigiting na general ng pamilya Summers. Noong una, naisip niya na maaari niyang mabawi ang kontrol sa Riverville City at kumpletuhin ang matandang babae ng misyon ng pamilya Summers. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, siya ay aalis na ngayon sa isang mas masahol na kalagayan kaysa noong siya ay umalis 8 taon na ang nakalilipas. Tyr Summers, mukhang minamaliit talaga kita. Gayunpaman, wala kang ideya kung gaano katatag ang pamilya Summers ngayon. Pagbalik ko sa susunod, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Habang nagsasalita siya, lumitaw ang hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha ni Perry Reynolds. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkatalo sa isang batang tulad ni Tyr Summers. 8 taon na ang nakalilipas, nang si Tyr Summers ay pinalayas mula sa pamilyang Summers, nasaksihan ni Patrick Reynolds ang pag-iyak ng batang lalaki. Marahil, palaging mahinang bata si Tyr Summers sa mga mata ni Perry Reynolds. Tumanggi si Perry Reynolds na maniwala na si Tyr Summers ay isang taong hindi niya kayang labanan. Sa mabilis na paggalaw ng sasakyan, hindi nagtagal ay nakarating ito sa toll station. Matapos makalampas sa toll station, opisyal na idineklara ni Perry Reynolds na nabigo ang kanyang misyon. Nahirapan siya sa dilema ng pananatili o pag-alis sa buong hapon. Sa huli, nagpasya siyang pumayag. Bagamat sinabi niya ang mga masasakit na bagay na iyon, sa loob-loob niya ay talagang natatakot siya. Ipinikit ni Perry Reynolds ang kanyang mga mata at patuloy na hinihimas ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga kamay. Maya-maya, huminga siya ng malalim. Sa sandaling iyon, maririnig ang tunog ng pagsabog sa ilalim ng sasakyan. Ang isa sa mga gulong ay pumutok. Tulad ng isang mabangis na kabayo, ang buong kotse ay lumihis sa isang tabi at nagsimulang yumaro patungo sa isang maliit na kagubatan sa tabi ng kalsada. Kabanata 87. Perry Reynolds, natatakot ka ba sa kamatayan? Matapos umikot ng 3 beses, bumagsak ang sasakyan sa malapit na puno. Si Perry at isang lalaking nakaitim ay bumaba sa kotse na puno ng dugo ang kanilang mga ulo na mukhang basura. Ang driver ay namatay sa hintuan. Sa dilim ng gabi, ang silwete ng lalaki ay tila lumakad ang Diyos ng kamatayan. Habang tinitingnan niya ang battered state ni Perry, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang kakaibang ngiti. Ang lalaking ito ay si Tyr Summers. Perry, tignan mo. Nakalimutan mo na naman ang sinabi ko. Hindi ba mas mabuting manatili sa bahay at masunarang hintayin na patayin kita? Bakit kailangan mong pahirapan ang mga bagay? Ngayon, takot sa kamatayan. Nagpapang mga ugat sa noo ni Perry. Sa pagkakataong iyon, parang siya mismo ang nakatingin sa demonyo habang nakatingin kay Tyr. Patayin siya, umungol si Perry, at agad na tumayo ang gun sa tabi niya. Lumapit ang lalaki kay Tyr habang ang kamay nito ay kinakapa ang coat niya para maglabas ng baril.
Itinuro ang nguso kay Tyr, walang pag-aalinlangan niyang hinayla ang gatilyo. Bang! Nilagyan ng silencer ang baril, kaya hindi halata ang tunog. Ngunit may bakas ng usok sa nguso. Bahagyang tumagilid si Tyr. Hindi sigurado kung ito ay kasanayan o swerte, ngunit ang bala na iyon ay hindi kailanman tumama kay Tyr. Ang lalaking nakaitim na damit ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na magpaputok ng isa pang putok. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na hamhampas at nawala ang baril sa kamay niya. Nagbubuga na ngayon ng dugo ang leeg niya. Napaluhod ng ganon-ganon lang ang lalaking nakasuot ng itim. Lumapit si Tyr kay Perry at itinutok ang baril sa ulo ni Perry. Perry Reynolds of the Summers family's 5 valiant generals. You're only so-so. You'll be the first. Kapag nagpadala si Gladys Dawson ng isa pa, papatayin ko pa. Bang! Matapos ang isang mapurol na tunog, pumasok ang bala sa noo ni Perry na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo. Sa oras na bumalik siya sa bahay ng pamilya Cole, mga 9:00 na ng gabi. Kasalukuyang magulo ang looban ng bahay ng pamilya Cole. Halos isang oras nang nakaluhod si Matthew, walang ganang bumangon. Sa kalagitnaan, tinadyapan niyang pumunta at kumuha ng walis na kawayan para bitbitin sa kanyang likod, sinabing gusto niyang gayahin ang isang general na incheck noong unang panahon habang humihingi siya ng tawad. Ginagalit ng taong ito ang pamilya Cole. Pagbalik ni Tyr, parang natagpuan ni Stephen at ng pamilya ang kanilang tagapagligtas. Agad silang lumapit kay Tyr. Tyr, you're finally back. Please, tingnan mo ito. Anong gagawin natin? Tumingin si Tyr kay Matthew, natulala. Sa pagkakataong iyon, parang umiinom si Matthew ng Viagra pills. Kumaway siya at sinuntok si Tyr. Dakilang guro, mangyaring tanggapin ang busog na ito mula sa iyong disipulo. Kumalabog ang puso ni Tyr at binuhat niya si Blair. Papa, medyo nakakatawa sa ulo itong tito. Oo. Natakot ba si Blair? Gusto mo bang bugbugin siya ni Papa para sayo? Agad namang umiling si Blair. Hindi naman natakot si Blair. Nakakatuwa naman itong tito. Guro, kung hindi mo ako kukunin bilang alagad ngayon, hindi na ako babangon. Hindi tinitigan si Matthew ng isa pang sulyap, binuhat ni Tyr si Blair papasok ng bahay. Kinabukasan, 6:00 ng umaga, maagang nagising si Tyr at ang kanyang pamilya. Pagkatapos nilang mag-impake ay naghanda na silang tumungo sa daungan at umuwi. Sa looban, nakaluhod pa rin si Matthew na nakatindig ang katawan. Gayunpaman, umaalingaw-ngaw sa buong looban ang kanyang dumadagandong na hilik. Bakit hindi natin siya gisingin? Tanong ni Winifred. Umiling si Tyr at sinabing, wag na. Alam mo naman na hindi masyadong matalas ang utak niya. Master, lang ang gusto niyang itawag sa akin. Paano kung magising siya at magdesisyon na gusto niya akong tawaging lolo? Umuso si Winifred. At kaya, nilaibot nila si Matthew habang papunta sila sa daungan para bumalik sa Con City. Hanggang 9:00 ng umaga nang sumikat na ang araw sa langit ay lumabas si Stephen sa looban at nakitang humihilik pa rin ng malakas si Matthew. Ipinilig niya ang kanyang ulo, pakiramdam na wala siyang magawa. Kumising ka, Matthew. Walang tugon. The sun's at your butt. Your mom's here for you. Nakabalik na ang tatay mo mula sa libingan. Wala pa ring tugon. Pumayag na si Winifred na pakasalan ka. Nanginginig ang katawan ni Matthew, ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata. Tyr. Guro. Pumayag na ba si Master na kunin akong disipulo? Biglang tumayo si Matthew na ikinagulat ni Stephen. Steffi, ikaw na lang. Asan ang master ko? Walang magawa si Stephen at sinabing, sa ngayon, dapat ay nakarating na sila sa Con City. Ang pamilya ng 5 ay bumalik sa Con City. Kakadating pa lang nila sa bahay nila. Si Lily at Jared na nandoon na balisang naghihintay. Nang makita ang kanilang pagbabalik, ang 2 tao ay agad na natuwa at pumunta sa kanila. Third brother, third sister, bumalik ka na. Pagod ka na talaga. Eto, kunin natin ang mga bag mo. Kakalapit pa lang nila ng mag-away sina Lily at Jared para kunin ang mga bagahe ng pamilya. Walang kamalay-malay na inilagay ni Helen ang kanyang mga bagahe sa isang tabi at sumangot. Second brother, second sister-in-law, how ardent of you guys. This is a first. What brings both of you here to our doorsteps? Mabilis na sinabi ni Lily, di ba dumpling festival na ngayon? Nandito kami para dalhan ka ng dumplings. We're a family after all,
So we have to celebrate it together, sabi ni Jared, at mabilis niyang dinala ang 2 kahon ng napakagandang balot na dumplings. We even specially picked this out for you. We hope you like them. Ang mga ito ay magagandang bagay. Ang isang kahon ay dapat nagkakahalaga ng mga ilang daan. Agad namang tumango si Jared. Hindi naman ako masyadong mahal. Mahigit 1,000 lang. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Helen. But you guys better take them home. Kami ay isang pamilya ng mga mahihirap na tao at hindi namin kayang kumain ng mga ganong dekalidad na dumplings. Kung nasanay na tayong kainin ito, ano ang mangyayari kapag hindi natin kayang bumili mamaya? Pagkasabi noon, agad na nilaibat ni Helen sina Lily at Jared para buksan ang pinto at pumasok sa kanyang tahanan. Nag-aalangan pa si Jacob sa labas, nakaramdam ng pag-aalala para sa kapatid. Biglang tumahol si Helen, anong nakatayo ka dyan? Halika sa loob. Nakalimutan mo ba na noong nakaraang taon ng Dumpling Festival? Ang ating pangalawang kapatid at pangalawang sister-in-law ay espesyal ding naghanda ng mga dumpling na ito para sa buong pamilya, maliban sa amin. Masyado kasi kaming mahirap at baka ma-addict kami pagkatapos naming kumain. Napabuntong hininga si Jacob at sumunod kay Helen sa loob. Nakasunod sa likuran niya sina Tyr at Winifred, karge-karge si Blair pagpasok nila sa bahay. Wala ni isa sa kanila ang umiwas ng tingin kina Lily at Jared. Si Lily at Jared ay nakaugat sa lugar na parang mga puno ng kawayan na nakaramdam ng labis na kahihiyan. Taktong isasara na ni Helen ang pinto, inilabas ni Jared ang buong lakas ng loob at pinindot ang anti-theft door. Winifred, maawa ka at patawarin mo si Iris. She knows her faults and won't ever do it again. Just go and put in a good word with Mikhail and the city center para hindi na nila aidmande si Iris at palayain siya. Kabanata 88. Nagtagpo ang mga kaaway. Halatang hindi ganoon ka-update sina Lily at Jared para hintayin ang pamilya ni Winifred dito para bigyan sila ng dumplings. Kasalukuyang nakakulong si Iris para sa komersyal na pagnanakaw at malamang na mahaharap siya sa kaso at sa sentro ng lungsod. Ang mga organisasyong ito ay hindi dapat basta-basta. Isinasantibi na may mga kilalang tao lamang ang sentro ng lungsod, maaaring durugin ng isa ang flat ng pamilya Zia. Kung talagang nilayo nilang aidmande si Iris, maaaring mahatulan ng dalaga ng habang buhay na sentensya. Dahil sa iskandalo na iyon noong fashion design competition, ang pamilya Zia ay nasa isang kakila-kilabot na estado. Dahil nasira ang kanilang reputasyon, patuloy na kinakansela ng iba't ibang mga kasosyo sa negosyo ang kanilang mga pakikitungo sa kanila. Ang 20 milyon na kanilang ipinahiram sa bangko kanina ay hindi na kayang lutisin ang alinman sa kanilang mga problema na inilagay ang pamilya Zia sa manipis na yelo. Ang lahat sa pamilya Zia ay nasa isang masamang pag-aayos habang sinubukan nila ang lahat ng paraan upang iligtas ang Zia Group na may kaunting resulta. Sa napakahirap na oras na ito, sino ang may balak na bigyang pansin si Iris? Bukod dito, ang pamilya Zia ay naging ganito ang lahat dahil kay Iris. Kaya naman, walang ibang paraan sina Lily at Jared kundi ang magmakaawa kay Winifred. 2 araw na silang naghihintay dito sa labas bago tuluyang nakita si Winifred at ang pamilya nito. Winifred, seeing as we're a family, help Iris out. She's still your cousin sister no matter what, and blood runs thicker than water. Ang mga salitang blood runs thicker than water ay parang isang napakalaking insulto na nagmumula kina Lily at Jared. Gaano karaming hinaing ang dinanas ni na Winifred at Blair nitong nakaraang 6 na taon sa pamilya Zia. Sa malawak na pamilyang Zia na ito, sino sa kanila ang tunay na nag-isip kay Winifred at sa kanyang anak bilang miyembro ng pamilya? Ang pamilya ni Iris Zia ang nagdulot ng pinakamaraming pinsala kay Winifred at sa kanyang anak. Kaya't ang lakas ng loob nilang bumubulong ngayon ng isang bagay na parang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Walang katapusan ang kakulaitan ng isang tao. Tyr, ano sa tingin mo? Ang gulo ng isip ni Winifred. Hindi niya alam kung paano magdesisyon, kaya nilinggan niya si Tyr. Umiti si Tyr sa kanya at sinabing, just do what your heart wants to do. Si Winifred ay mabait pa ring binibini. Kahit na siya at si Blair ay lubos na pinahiya ng pamilya ni Iris sa lahat ng mga taon na ito, sa kanya, ang dugo ay mas makapal pa kaysa sa tubig. Kaya, ang malambot na pusong Winifred ay nangako na magsasalita para kay Iris at papayagan at ang sentro ng lungsod na palayain si Iris. Natural na walang mga problema sa dulo ng sentro ng lungsod. With Tyr as her backing,
Drake and Zachary would never dare say otherwise kapag nagsalita si Winifred. Si Mikhail naman, nang marinig ang hiling ni Winifred ay halatang nataranta ang lalaki. Gayunpaman, iginagalang niya ang desisyon ni Winifred at pumayag na huwag magsampa ng anumang kaso laban kay Iris. Sa pamamagitan nito, nalutas ang krisis ni Iris. Bilang karagdagan, pinaplano ni Mikhail na imbitahan si Winifred na lumahok sa isang fashion show sa Italy kasama ang kanyang autumn field. Kaya napagpasyahan niyang kunin ang pagkakataong ito upang imbitahan ang pamilya ni Winifred na tatlo sa tanghalian. Natural na pumayag si Winifred. Pero dahil may school si Blair, sila lang ni Tyr ang dumalo sa imbitasyon niya. Pinili nilang magkita sa isang Michelin Star restaurant. Dahil sa pagiging magalang at respeto kay Mikhail, narating ni Winifred ang restaurant kalahating oras na maaga. Sa katunayan, hindi niya kailangang gawin ito. Medyo alam ni Mikhail ang tungkol sa pagkakakilanlan at background ni Tyr, kaya kailangan din niyang magpakita ng paggalang kay Tyr sa loob ng Celestial Empire. Kaya naman, nagpasya siyang imbitahan ng pamilya ni Winifred na tatlo sa halip na si Winifred lang mag-isa. Nang makaupo na ang dalawa sa restaurant, halatang hindi pa nagpapakita si Mikhail. Pero maya-maya lang ay biglang sumulpot sa harap ni Tyr at Winifred ang isang babaeng nakaistilong damit. Winifred Zia, nagkataon lang na makasagasa ka dito. Itinaas ni Winifred ang ulo para tingnan ang babaeng ito. Sa isang iglap, nagdilim ang ekspresyon ni Winifred at naikuyong ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Parang galit na galit siya. Hilary White, bakit ka nandito? Napangiti agad si Hilary. Why can't I be here? It's really a coincidence to run into you here, after not meeting for 6 years. Winifred, mukhang maganda ang lagay mo dahil nandito ka para kumain sa isang Michelin Star restaurant. Habang nagsasalita siya, lumingon si Hilary kay Tyr. Asawa mo ba to? Medyo gwapo siya. Pero ang pananamit niya ay hindi mukhang mayaman. Sa halip, mukha siyang gangster. Lalong sumimangot si Winifred. Hilary, wala kang karapatang magkomento tungkol sa mga kapamilya ko. Bahagyang ibinaba ni Hilary ang kanyang mga labi. Sige. Kung hindi mo ako papayagang magsalita tungkol dyan, hindi ko gagawin. Winifred, malamang nahirapan ka nitong mga nakaraang taon. Pagkatapos ng graduation, bumalik ka ba kaagad sa maliit na lungsod na ito at natagpuan mo ang iyong sarili na random na kumpanya na magtrabaho bilang isang taga-disenyo lamang. Iba ito sa ambisyon mo noon. Noon, ikaw ang henyong designer ng ating institusyon at nakatakdang maging world-class fashion designer. Sa pagbanggit nito ay lalong naging pangit ang ekspresyon ni Winifred. Medyo nanginginig pa siya sa galit. Matapos ang napakatagal na panahon na maging mag-asawa ni Winifred, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tyr si Winifred na galit sa isang tao. Kahit kaharap si Iris ay hindi pa niya ito nakitang galit na galit. Tuluyan ng hindi pinansin ni Hilary ang galit ni Winifred. Walang humpay siyang nagpatuloy sa pagsasabing, kaya itinakda nga ng langit ang buhay ng isang tao. Minsan ka nang naghangad na mag-aral sa ibang bansa sa Italia at nais mong maging isang world-class na taga-disenyo. Sa huli, maaari ka lamang manatiling nakakulong dito maliit na lugar. Gumagawa ng walang kwentang trabaho pero iba ako pagkatapos kong mag-aral sa ibang bansa sa Italy sa loob ng 6 na taon. Naging elite designer ako sa sikat na luxury brand ng Italy. Alam mo ba kung bakit ako nandito sa bansa? Narinig mo siguro na nag-host ang isang sikat dito ng fashion design competition, di ba? Dahil dito, sinasadya ni Hilary na itinaas ang kanyang tono ng ilang decibel at naglagay ng labis na ekspresyon. Winifred, dapat sumali ka rin di ba? Pero hindi ka man lang nakapasok sa top 20, di ba? Sok. Pero hindi mo naman masisisi ito. After all, you never had the chance to learn or patasin ang antas ng iyong kakayahan sa nakalipas na 6 na taon. Walang tigil na kinuyam ni Winifred ang kanyang mga kamao kaya bumabaon ang mga kuko ng kanyang kamay sa kanyang mga palad. Galit siya, galit na galit. Gusto pa niyang bigyan ng malakas na sampal si Hilary. Masasabi ni Tyr na sila ni Hilary ay magkaklase mula sa parehong disenyong unibersidad, at tiyak na nagkaroon sila ng hindi nalutas na sama ng loob sa nakaraan. Kabanata 89. Ang Diyos ay hindi bulag. Lalong nagiging makulat si Hilary habang nagsasalita. Ang buong katawan niya ay natatakpan ng salitang mayabang. Winifred, malamang narinig mo na may lumitaw na hand of God sa kompetisyong ito. Nakakamangha talaga.
I think there's someone in this world who can design such a holy piece of art like Quotem Field. Ang isang designer has specifically sent ako ang mamamahala sa negosyo dito. Bukod dito, pinagkatiwalaan ako ni Mr. McHale bilang kinatawan ng isang designer na makipag-ugnayan at magtrabaho kasama ang kamay ng Diyos. Ang galing talaga. Winifred, naiingit ka ba? Natigilan sina Winifred at Tear. Hilary White, sinasamba mo ba ang kamay ng Diyos? At alam mo ba na ang kamay ng Diyos ay nakaupo mismo sa harap mo? Tumawa si Tear. Pinigyan ka ng isang mahalagang gawain, ngunit hindi mo pinag-aralan ang background at profile ng kamay ng Diyos, hindi ba? Napangisi si Hilary. Of course, I have his files. But I don't plan on reading it. Gusto kong magulat dahil malapit ko na siyang makilala. I think he must be a mature, steadfast, talented, and rich, perfect binata. Napansin pa ni Tear ang isang hint ng pink sa mukha ni Hilary. Ang babaeng ito ay may naisip na isang tao bilang kanyang potensyal na kapareha. Dahil sa reflex, napatingin si Tear kay Winifred, saka tumingin kay Hilary bago humagalpak ng tawa. Anong pinagtatawanan mo? Tinaman ng tingin ni Hilary si Tear. Inayos ni Tear ang sarili at malamig na sinabi, natatawa ako sa iyong kawalan ng grasya, kahihiyan, at pagiging sopistikado. Ikaw. How dare you insult me? Mapangasar na sabi ni Tear, na puno na ang ilong mo, naahit ang cheekbones mo, nakasukbit ang baba, at nagpa-double eyelid ka pa. Habang nagsasalita siya, tumingin si Tear sa dibdib ni Hilary at sinabing, iyan ay peke. At naaamoy ko ang pabango ng isang mababang babae mula sa iyong katawan. Upang maging isang mataas na ranggo na opisyal sa isang internasyonal na marangyang tatak tulad ng Gucci. Dapat mayroon ka, kahit papaano, 20 taon ng karanasan, gayunpaman, nakarating ka doon sa loob lamang ng 6 na taon. Makahulog ang wika ni Tear, malinaw na nagpapahiwatig na nakuha na ng babaeng ito ang kanyang posisyon sa kanyang katawan. Para bang nahawakan ni Tear ang isang hilaw na ugat, si Hilary ay lumipad sa galit. Ikaw. How dare you slander and humiliate me? Babayaran kita. Tumahimik ka at mawala ka sa paningin ko. Kung hindi, maniniwala ka ba na kaya kung ihampas ang nose bridge mo sa tenga mo? Agad na madilim ang mukha ni Tear na ikinagulat ni Hilary. Walang kamalay-malay na tinakpan ni Hilary ang kanyang ilong na may takot na ekspresyon. Okay, Euro fan. Ang isang babaeng tulad ko ay hindi bababa sa iyong antas. Umalis si Hilary sa pagkatalo. Mabilis na tinanong ni Winifred si Tear, paano mo nalaman na nagpaplastikan siya? Ako ay isang banal na manggagamot at lubos na bihasa sa katawan ng isang tao. Casual na sagot ni Tear na ikinapula ni Winifred. Oh, ang ibig kong sabihin, sa bone structure. Tama, anong relasyon mo nitong Hilary na ito? I've never seen you like angry. Huminga ng malalim si Winifred na para bang naalala niya ang isang masakit na alaala. Kaklase ko sa design institution ko. Noon, lahat ng tao sa design major namin ay magaling, kaya palagi akong maganda ang relasyon sa kanya. Madalas kaming magsama-sama para mag-research at magpalitan ng ideya. Sa huling taon, ang aming universidad ay nag-host ng isang kompetisyon sa pagdidisenyo, ang mananalo ay pupunta sa ibang bansa upang mag-aral sa Italia. Agad akong nagparehistro at inilagay ang lahat ng aking pagsisikap sa kompetisyong iyon. Sinabi ni Hilary na ayaw niyang pumunta sa ibang bansa na karehistro at dahil hindi siya nagparehistro, ang unang lugar ay kasing ganda ng sa akin. Dahil dito, nagsimulang gumawa ng mga kaluskos ang mga buko ni Winifred. Medyo nag-aatubili pa nga siyang magpatuloy. Anong nangyari pagkatapos nun? After that, when the registration was about to start, she suddenly asked to take a look at my work to see if she can give me some opinions. Hindi ako masyadong nag-isip noon at pumayag. Pero kinabukasan, noong araw ng pagpaparehistro, hindi ko akalain na magre-rehistro din si Hilary at ginamit niya ang aking trabaho sa pagrehistro sa huli. Dapat mong malaman na kapag ang dalawang isinumite ay pareho, ang isa sa mga ito ay tiyak na plagiarized. Kumunat ang noo ni Tear, nagtataka kung bakit katulad ni Iris Sia ang babaeng Hilary na ito. Ang mga gawa ay talagang inukit mula sa parehong board. Noon, hindi ka ba humingi ng clarifications o rebuttal? Siya ang nangopya sa iyo. Haha, isang mapait na tawa ang pinakawala ni Winifred. What's use of a rebuttal? I can't win against her. Tama ka, Tear,
nagawa ni Hillary na maging high-ranking officer in such a short span of 6 years not because of her skills. Noon, nakipagtalik siya sa isa sa mga namamahala sa unibersidad. At iginiit nilang dalawa na ako ang nangungopya sa kanya sa wakas ay natanggalan ako ng aking mga karapatan sa kompetisyon habang nakuha ni Hillary ang kanyang nais at nanalo sa unang pwesto. Na nakakuha ng pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa sa Italy. Dito, umiling din si Tyr. Napakaraming kasuklam-suklam na tao sa planetang ito. Noon, alam ni Hillary na hindi kanya matatalo, kaya naman sinadya niyang gumamit ng mga panlilinlang. Wala pang masama ang taong ito kaysa kay Iris Ria. Tumawa ng mapait si Winifred at bamulong kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito kalungkot ang buhay ko ngayon. Tama si Winifred. Kung nakapag-aral sana siya sa ibang bansa, hindi na sana siya nasangkot sa insidenteng iyon 6 na taon na ang nakararaan. Sa kanyang natitirang mga kasanayan at pagkamalikhain, magkakaroon siya ng isang kamangha-manghang buhay. Maraming sanggang daan sa buhay. Kung ang isa ay nagkataong tumahak sa maling landas, ang kanilang buhay ay magbabago magpakailanman. Hindi mababago ni Tyr ang nakaraan ni Winifred, ngunit lubos siyang nagtitiwala na mabibigyan niya ito ng isang ganap at makulay na kinabukasan. Kasuklam-suklam talaga itong Hillary na ito. Pero malapit nang matapos ang masayang buhay niya. Tinanliitan ni Tyr ng mata si Hillary, na nakaupo sa isa pang table, iniikot ang kanyang wine glass. Tinadya niyang gayahin ang kakisigan at pagpipino ng isang piling tao, ngunit nakatagpo si Tyr ng hindi mabilang na mga tunay na elite mula sa kanluran. Hindi madaling makopya ang kanilang mga ugali. Kahit anong pilit ni Hillary, hindi niya maitago ang mabangong amoy sa kanyang katawan. Winifred, you have to believe that God isn't blind. Some karma is just late, but never absent. At ngayon, dumating na ang karma ni Hillary. Kung ano ang utang niya sa iyo noon, babawi tayo ngayon, unti-unti. Kabanata 10. Siya si Miss Zie. Sa sandaling iyon, naglalakad si Mikhail sa lounge ng Michelin Star Restaurant. Mas maaga siyang dumating ng 15 minuto na nagpapakita ng malaking paggalang sa pamilya ni Winifred. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na aabot sina Winifred at Tyr ng kalahating oras ng mas maaga. Ito ay tulad ng sinasabi, ang paggalang sa pagitan ng mga tao ay dapat na mutual. Ang 1 pulgada ay dapat ibalik na may 1 milya. Nang makitang pumasok si Mikhail, agad na tumayo si Hillary, na ginagaya ang mga Western elites habang iniikot ang kanyang wine glass. Clack, clack, clack. May nagmamadaling tunog ng mataas na takong na nag-click sa sahig. Itinuwid ni Hillary ang kanyang likod upang ipakita ang kagandahan ng isang mapang-akit na babae. Tinubukan na niyang akitin si Mikhail noon, ngunit hindi niya akalain na ganito pala ito kapurol na tao na hindi nadadamay sa kasiyahan. Kaya, itinuro ni Hillary ang kanyang mga pagsulong sa iba pang mga executive, ngunit hindi siya sumuko. Mr. Mikhail, andito ka na pala. Lumapit si Hillary kay Mikhail at sinadyang batiin ito ng matatas nitong Espanyol. Gayunpaman, ang saloobin ni Mikhail kay Hillary ay walang malasakit. Tumango lang siya. Sa edad ni Mikhail, sa katayuan at kayamanan niya ngayon, marami na siyang nakitang tao sa buhay niya. Kaya naman, alam na alam niya kung anong klaseng babae si Hillary. Hindi niya gusto ang babaeng ito at, sa katunayan, kinasusuklaman pa nga niya ito. Gayunpaman, ang babaeng ito ay lubhang tuso. Mula sa unang araw na pumasok siya, sinubukan niya ang lahat ng paraan para akitin ang iba't ibang executive sa loob ng kumpanya. Nagresulta ito sa mabilis niyang pag-promote. Ngayon, mayroon pa siyang ilang miyembro ng board na hawak niya. Siguradong gulo ang babaeng ito. Kahit na si Mikhail ay isa rin sa mga nagtatag ng isang designer, hindi siya ang pinakamalaking shareholder. Bukod dito, siya ang pangunahing namamahala sa department ng disenyo, kaya hindi siya maaaring sumalungat sa lupo ng mga direktor sa maraming mga desisyon. Ang kasalukuyang plano ng isang designer na palawakin ang Celestial Empire market nito ay nangangailangan na magpadala sila ng isang tao mula sa punong tanggapan. Bilang karagdagan, ang taong ito ay kinakailangan din na mapanatili ang isang magandang relasyon sa sentro ng lungsod at ang bagong talento, ang kamay ng Diyos. Ito ay isang mabigat na gawain. Hindi sumang-ayon si Mikhail na payagan si Hillary na dumating sa simula. Gayunpaman, nauwi siya sa kompromiso matapos ma-pressure ng ilang executive sa board na naging chummy kay Hillary. Mr. Mikhail, wala pa ba ang kamay ng Diyos?
Halos 15 minuto na ako dito pero hindi ko pa siya nakikita. Sigh. Ngayong nandito ka na rin Mr. McHale, you ended up the wait, para sa kanya ang isang lalaking mula sa Celestial Empire ay hindi talaga may kukumpara sa mga Italyano pagdating sa asal. Talagang tuso si Hilary pagdating sa pagsasalita sa iba't ibang sitwasyon. Hinawakan niya ang kamay ng Diyos ng ganoon kataas sa harap ni Winifred na gustong gamitin siya para magsaya. Pero ngayon, please McHale, she was gossiping instead. Ayaw bumili ni McHale. Agad siyang sumimangot at sinabing, hindi ka ba taga Celestial Empire? Napalunok si Hilary bago mabilis na sumagot, I've already changed my nationality to Italian last year. Dahil dito, hindi naging proud si McHale sa kanyang sariling bansa. Sa halip, mas lalong hindi niya nagustuhan si Hilary. Now that our plans on expand our market in Celestial Empire, we have to first start from Con City. With this, we need to always keep on mind to be respectful while we're here. At saka, hindi lang kaibigan ko si Miss Zia, but she's also a very skillful designer. The most important thing is her background. If they wants to develop here, we have to rely on her husband. Now that headquarters has sent you here, you have to maintain a good relationship with Miss Zia at iwasang gumawa ng anumang gulo. Natigilan si Hilary. Miss Zia. Sinong Miss Zia? Kumunat ang noo ni McHale. Miss Zia is the hand of God. Hindi mo ba tiningnan ang mga dokumento na ipinadala ko sa'yo ng maaga? Nadurog ang puso ni Hilary. Hindi niya akalain na magiging babae ang kamay ng Diyos. Nais pa niyang magkaroon ng ibang uri ng pakikipagkaibigan sa kamay ng Diyos na ito. Biglang nalungkot si Hilary. Hindi siya naglakas loob na sagutin ang tanong ni McHale, kaya mabilis niyang iniba ang usapan. Mr. McHale, nakapagpa-reserve na po ako ng table. Malapit na daw po ang kamay ng Diyos, maupo na po tayo habang hinihintay natin siya. Nilaibot ni McHale ang Michelin Star Restaurant at mabilis na nahanap si Natir at Winifred na nakaupo sa hindi kalayuan. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni McHale, Hilary White, hindi mo naman pinag-aralan ang mga dokumentong binigay ko sa'yo. Miss Zia is already here. Ano? Si Hilary ay mukhang nagulat at naguguluhan. Bago pa siya makapag-react ay nagmamadali na si McHale papunta kina Natir at Winifred. Miss Zia? Mr. Summers? Sorry kung pinaghintay ko kayong dalawa. Agad namang kinamayan ni McHale sina Winifred at Natir na parang humihingi ng tawad. Kung alam niya maaga sila dito, mas maaga pa sana siyang pumunta dito. Ayos lang po Mr. McHale, kara-rating lang din po namin. Clack, clack, clack. Ang tunog ng mataas na takong na pag-click sa lupa ay maririnig, ngunit sa pagkakataong ito, nawala ang matikas na ritmo na iyon. Magulo at irregular ang mga hakbang habang nagpapanik ang may-ari nitong mga high heels. How is this possible? Winifred Zia is Miss Zia. She's the hand of God. Anong klaseng joke ito? This is a mistake. This is definitely a mistake. Sa isang iglap, naramdaman ni Hilary na dumilim ang kanyang kalangitan. Hindi niya matatanggap ang katotohanan ito. Anong klaseng biro ito? Si Winifred ay nakakulong sa maliit na lungsod ng Con na ito sa loob ng 6 na taon nang walang anumang pagkakataon sa pag-unlad. Paano siya makakaisip ng isang top-class na disenyo tulad ng Walton Field? Mr. McHale, nagkakamali ka ba? She's the hand of God, Miss Zia. Dilat na dilat ang mga mata ni Hilary habang nagtatakang tanong. How she wish na banibiro lang siya ni McHale. Ngunit ito ay totoo. Ito ay palaging totoo. Tama. May problema ba? Kumunat ang noo ni McHale kay Hilary, halatang hindi nasisiyahan. What's with you? Bakit ka naguguluhan? Hindi. Wala. Kinakabahang umiling si Hilary, pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang sinaunang hukay ng yelo. Agad na bumangon ang lamig mula sa talampakan hanggang sa anit niya. Iniabot niya ang kanyang kamay sa gulat, sinusubukang magpakatatag habang sinasabi, Hello, Miss Zia. Ako si Hilary White, ang kinatawan para sa proyekto ng Con City. Gayunpaman, ang kamay ni Hilary ay naiwang nakabitin sa hangin. Hindi inabot ni Winifred ang kamay niya. Miss Zia, ako. Makahulugang tinitigan ni Winifred si Hilary. Sa isang iglap, sa wakas ay nakahanap na ng saksakan ang pagkapurol na iyon na 6 na taon nang bumubulusok sa kanya. Hilary White, sa tingin mo ba katulad lang ako ng dati, napakawalang muwang at madaling mabuli? Sa tingin mo ba bibigyan kita ng pagkakataon ngayon? Buzz.
Isang malakas na ingay ang sumabog sa utak ni Hillary, at nablangko ang kanyang isip. Basang-basa na ang kanyang katawan sa malamig na pawis.